Alam mo ba nagpapasaya ang matulog? Panoorin mo hanggang dulo itong video na to para malaman mo kung bakit applicable yan sa anak mo. New day, new topic na naman tayo guys. Ngayon pag-usapan naman natin ang paborito nating gawing tuwing Sabado at Linggo. Walang iba kundi ang matulog ng matagal. Ano ba na ang pagtulog bukod sa nakakapayat at nakakatalino, makakasaya din ng anak mo yan. Guilty ako dito guys no. Alas 7 pa lang ng Sabado, gising na kagad ako. Kasi pag weekdays guys, umalis ako ng maaga at umuwi ako na late kasi may trabaho ako eh. Kaya pagka weekend, ginigising ko kagad si baby ko para whole day makapag-banding kami. Kasi Sabado at Linggo na lang kami magkasama ng mahabang oras eh. Pero maling-mali pala yan guys, base sa research ko. Maling-mali pala na ginigising ko ng maaga ang anak ko. Pag weekend ngayon, kumikilos ako ng mabagal sa bahay at hindi ako nag-iingay para hindi magising yung anak ko. Kahit minsan pag parehas kami ni Mrs. gumigising ng maaga, hindi kami nag-uusap ng malakas para hindi magising yung isa. Dito ko na-gets guys na hindi katamaran ng pagtulog ng matagal lalo na pag weekend. Yan pala ay pag-recharge ng katawan. Daig daw ng mahabang pagtulog ang pag-inom ng vitamins. Nagpapaganda rin daw ng mood ng utak ang pagtulog. Kasi guys, reset button ng utak yung pagtulog. Napapansin mo ba, pag mahaba-haba yung tulog ng anak mo, nagiging mas mabait siya, mas mabilis siya mag-concentrate kasi nakafocus siya, na eventually, mas masaya yung araw niya. Kaya lesson learned ko today guys, no? Hindi lang dapat may tulog ang anak mo. Dapat meron siyang sapat na tulog at mahabang tulog kung kaya. Kaya ang acronym natin guys at for today's content ay tatawagin nating tulog. T-U-L-O-G. First letter natin guys, no? Letter T or time. Irespeto natin guys ang oras ng weekend. Hayaan mo lang matulog yung anak mo hanggang kusa siyang magising kung wala naman kayong lakad. Huwag mong pilitin na gumising siya kung hindi pa handa yung katawan at utak ng anak mo. Ikaw din mahihirapan kasi wala siya sa mood. Second letter natin guys, no? Letter U or unwind. Payagin natin sila mag-unwind. Dapat hindi bombarded ng stimulation ng utak ng anak mo habang tulog yan. Kailangan ng anak mo ng break para mag-recharge yung utak tsaka yung katawan niya. Third letter natin guys, no? L or lesser stress. Para sa'yo rin yan, mami at daddy, hayaan mo lang matulog yung anak mo para hindi siya ma-stress agad. Mas magiging energetic yan, mas magiging masaya siya, tapos madaling makisama sa kalaro at ibang mga tao. Kaya dapat unahin yung patulugin yung anak nyo para mas masaya yung weekend nyo magpamilya, especially pag lalabas kayo ng bahay, di ba? Fourth letter natin guys, no? Letter O or obese proof. Gawing obese proof ang tulog ng anak mo. I-prioritize mo yung sapat na tulog ng anak mo para maging lifestyle niya. Siyempre, sabayan mo rin ng tamang kain at sabay din kayo mag-exercise kung kaya, di ba? Jogging-jogging, pwede na yan. Fifth letter natin guys, no? Letter G or growth booster. Ito yung growth booster strategy. Ibig sabihin yan guys, ayon sa siyensya, hayaan mong sapat na tulog ng anak mo kung gusto mo siyang tumangkad at mas maging matalino. Guys, walang bayad ang matulog. Pinakamadaling paraan niya na pampatangkad. Kaya tandaan natin guys, no? Hindi katamaran ng pagtulog ng mahaba ng anak mo. Makakatulong yan para sa kalusugan niya, pampatalino yan, at para tumangkad pa yan lalo. Ikaw, mami at daddy, may experience ka na ba na ginigising ka ng anak mo kahit sobrang aga pa? Ano ang sinasabi mo sa anak mo para bumalik siya sa pagtulog? Mag-share ka naman ng palusot mo para makatulong ka rin sa iba.